Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong 7K medical allowance. Ayan, so ito po ay tuloy na sapagkat formal na pong inaprobahan ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang implementing rules and regulations po nitong 7K medical allowance na po ito mga kamaestro. Ayan, posted na po yan sa official page po ng Department of Budget and Management sa pamagitan mo ng Usapang Budget Natin official Facebook page. Alright? So naipost po yan kanina, siguro mga bandang alas 10, ano po mga kamaestro, or 9 o'clock in the morning. Di lang po tayo sure sa exact na time. Pero yun po yung bumungad po sa atin. Ano po? So ito po yung good news, ano po mga kamaestro. Unang magandang balita sa buwan ng Enero sa taong 2025. Ayan. So maganda po ang panimula ng taon natin sapagkat ito po ay matagal na po. Kung maalala po ninyo, ito yung kasabay dapat ng salary increase. Ano po mga kamaestro, napaloob po ito doon sa executive order na pinirmahan po ng Pangulo sa pag-angat po ng ating mga sweldo, ano po mga kamaestro. So balit po medyo na late lang ng konti yung IRR, pero at least ngayon po eto na. So ibig sabihin tuloy na siya. Ayan, wala na pong makakapagpigil, ano po mga kamaestro, at magbe-benefits po dito ang lahat ng mga, hindi lang ng mga kamaestro natin, ano po, kundi lahat ng mga civilian personnel na nagtatrabaho po sa government, ano po mga kamaestro. Alright? So ito po, ang basahin po natin, ano po, yung article posted po ng Usapang Budget Natin Facebook page. Ang usapang budget natin po ay managed po yan ng Department of Budget and Management. So ito po yung official, ano po mga kamaestro. Ayan, so maraming salamat po sa Usapang Budget Natin Facebook page sapagkat sa kanila po nang galing ang information po na babasahin po natin ngayong araw para po sa inyong lahat mga kamaestro. Alright? Ayan, nakalagay dyan, medical allowance para sa government personnel, tuloy na. DBM Secretary Mina Pangandaman inaprubahan ang guidelines para sa pagbibigay ng medical allowance sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno. Bilang pagsunod sa pinirmahang executive order ni Pangulong Bongbong Marcos, inaprubahan ni Department of Budget and Management DBM Secretary Amena Mina F. Pangandaman ang Budget Circular No. 2024-6 na naglalaman ng guidelines, rules at regulations para sa pagbibigay ng medical allowance sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno simula fiscal year 2025. Ang pagbibigay ng medical allowance para sa mga government employees ay alinsunod sa Executive Order EO No. 64 Series 2024 na nagtatakda rin ng pagtaas ng sahod para sa mga kawani ng gobyerno na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong ika-2 ng Agosto taong 2024. This is a promise fulfilled. Matagal ko na pong pangarap ito para sa ating mga kababayan. Pagpasok po ng 2025, maaari na po silang makatanggap ng medical allowance para makatulong sa pagkuha nila ng HMO para sa kanilang health-related expenses o gastusin. Ito po ang ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos at ngayon po ay tinutupad niya ito para sa ating mga lingkod bayan. Ani Secretary Mina. Ang medical allowance na may halagang hindi higit sa 7,000 kada taon ay ibibigay bilang tulong sa mga kwalipikadong civilian government personnel upang makapag-avail ng Health Maintenance Organization HMO type na mga benepisyo. Sakop ng circular na ito ang lahat ng mga civilian government personnel sa mga ahensya ng national government, kabilang ang state universities and colleges SUCs at government-owned and controlled corporation GOCCs na hindi saklaw ng Republic Act No. 1049 at EO No. 150 Series 2021. Ano man ang status ng appointment, regular man, casual o contractual, appointive or elective at sa full-time o part-time basis. Sakop din ng circular ang mga kawani ng local government units at local water districts. Ang medical allowance ay maaring ipagkaloob sa pamamagitan ng HMO type product coverage na maaring i-avail ng alinman sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman o mga organisasyon, grupo ng kani-kanilang empleyado. Maaari itong maging cash form para sa mga mag-a-avail ng kanilang sarili o magabayad mag-renew ng kanilang kasalukuyang HMO type benefit at para sa mga nagbayad ng kanilang mga medical expenses na hindi limitado lamang sa pagpapaospital, emergency care, diagnostic test at mga gamot na hirap sa pagkuha ng mga HMO product dahil sa mga sumusunod na mga kadahilanan. Una, kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas ang kanilang lugar. Ikalawa, walang sapat na HMO branch o opisina ng mga lisensyadong HMO company sa kanilang mga lugar. O ikatlo, tinanggihan ng HMO company ang kanilang aplikasyon para sa HMO coverage. Gayunpaman,
Ang ganitong arrangement ay hindi makakaapekto sa kagustuhan ng mga empleyado na hindi kumuha mula sa group purchase at ng kanilang individual na ibang HMO product. Muli, nagpapasalamat po tayo sa Pangulo dahil malaking bagay po ito para sa ating mga kawani. This medical allowance is not just a benefit, it's a vital investment in safeguarding a healthy workforce and ensuring that they perform at their best, pahayag ni Secretary Mina. Alright, so yan po yung nilalaman ng article patungkol nga po dito sa official pong pag-aproba ng ating 7K medical allowance. Alright, so muli po, maraming salamat sa official page po ng Usapang Budget natin. Dahil sa kanila po nanggaling ang information na ibinabahagi po natin ngayong araw. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa mga medical allowances and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3